Talaga namang karapat-dapat kang tawaging pinakamagandang babae sa eskwela, ha? Kung maaga ka lang pumasok, edi sana wala na akong problema! Ihang Master Hoy, Su, hubarin mo ang damit mo pag nakikiusap ako napaligayan mo sa'yo. ako ng gusto. Pagkasakaling maawa pa ako at pakawalan ko pa ang mga maliliit na peste! Sino ka ba? Nanay mo? Mama! Nakikiusap ako sa'yo. Iligtas mo po ang aking anak. Huwag kang maging walang hiya! Matagal na kitang gustong barilin! Bago dumating ang private subscription, linisin mo muna ng maayos para sa akin. Sino ang boss dito? Uy, hindi ba't ikaw si Zaurui, ang rapist? Buhay ka pa pala. Hindi niyo pa nalinis sa mga basurang yan. Paano ko aalis na mag-isa? Eh, ang dalagang miss pala. Pasensya na. Nahuli ako. Kayo. Lahat kayo isasama ko sa libing! Kailangan pang dagdagan ang buhay ng anak mo? Ang pamilya soon. Hindi ba kayo dapat mahiya? Hindi kaya maging high-end? Ganun ba, mga tao? Kung susumahin, kailangan mo munang gumawa ng maliit na bagay. Jen! Jen! Bakit hindi ako makagalaw? Anong ginawa niyo sa akin? Ginamit ko lang ang ika-19 na karayom para patibayan ang puso niya. Kailangan na lang patibayan ang kanyang bone marrow. At ayos na. Ang lakas ng loob mo. Sino ka para gawin sa akin ito? Kaya kong ipapatay ang buong pamilya mo! 4 na taon nang nakalipas nang patayin ng buong pamilya Zhao. Ngayon, kayo na naman ang buong pamilya Sun. Tumigil kayo! Nandito na ang hari ng impyerno na walang makakatakas. Boss, kakakommute lang namin ng asawa ng hari. Ano raw? Dinala raw ang anak ng Ginang Sun sa Tianhe Hotel. Baka masama ang kalagayan niya. Ang ganda-ganda talaga. Mas magiging kaakit-akit pa kapag maganda. Kinuha ng mama ko ang bone marrow niya. Pagsasamahin ko kayo sa Taiping Street, tama ba? Walang hiya ka! Mamatay ka na! Kinagat mo ako! Ikaw! Hoy, matakaw! May lakas ka pang kagatin ako! Bumalik ka rito! Mahal kong anak, pagkatapos nito ay sasamahan ka namin. Si Xiao Yue taga Zhao. Sorry, Xiao Yue. Sino ba may ganang galawin ako? Huwag mo akong hawakan! Bitawan mo ako! Naglakas loob kang sakta ng madam? Ano? Masakit ba? May lakas loob kang hawakan ako! Ako ang ama ng pamilya Sun!
Kahit apo ka pa ng mismong Madam June. Papatayin ko kahit ayaw ko. Hindi ako mamamatay kailanman! Hubaran yan para malasahan niya ang tunay na paghihirap at i-record niyo lahat. At ipadala niyo sa pamilya soon. Opo. Ah! Ah! Boss, tapos na ang bone marrow surgery ni Chan Wang. Matagumpay na. Ligtas ng dalagang miss. Tignan natin. May nangyari pa bang iba? Nandito siyang Master Sun at parang patay na siya. Yang Master Sun! Yang Master Sun! Yang Master Sun! Hanapin agad ang salarin! Mukhang lahat tayo'y mamamatay! Ang aming pamilyas ay hindi dapat ipagwalang bahala. Ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang kawalan ng pag-asa. Madam, baka kayo munang makakaranas niyan at tunay na magluluksa. Ah! 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 Anong ginawa mo sa anak ko? Ano? Masakit ba? Manipis ba ang pakiramdam? Kayo, sana'y mamatay kayong lahat. Si Chen Wang! Kakukuha lang ng balita! Naglabas ng manat ang pamilya Sun! Papunta ni rito ang patriarch! Hinahabol nila mga tumaksil at nagtatago. Maglabas ng unang antas ng manhunt sa buong internet. Naintindihan? Naintindihan po! Bilis! Palibutan ang ospital! Protektahan si Madam Sun! Gusto kong makita kung sinong naglakas na galawin ang pamilyang Sun! Oo, ginalaw kong pamilya Sun ninyo. Ikaw ang pumatay sa lalaki kong anak? Bilisan nyo! Atakihin nyo siya! Tingnan mong mabuti. Ang taong papatay sa'yo ay ang taong nasa harap mo ngayon. So Roy, huwag kang mag-alala sa akin. Alagaan mo mabuti ang mga anak natin. Bitawan mo siya. Sabi mong bitawan ko siya? Maliban na lang kung luluhod ka at magmamakaawa sa akin. Aba! Gusto mong mamatay siya? Wag! Ah! Paano ka nagkaroon ng kapangyarihan para kontrolin ng ganito kalaking hukbo? Ikaw, sino ka ba talaga? 3 taon nang nakalipas, ako si Zhao Rui. Ngayon, ako si Zhao Ziqiong. Salamat kay Tian Wang! Zhao Ziqiong! Hindi ako naniniwala! Maniwala ka man o hindi, utang mo ang buhay mo na iligtas mo ako. Bakit ka pinalampas ni Leon Shan ngayon? Alam niya ang dahilan. Kaya ikaw, hindi mo ako kayang patayin. Hindi mo ako pwedeng patayin! Ang mga tao sa malayo, hindi kanya pagpapatawarin! Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Saktan mo siya. Tianwang, talaga bang handa kang bitawan ang posisyon mo bilang Tianwang? At hayaang magtagumpay ang mga traidor? Lihu, ikaw nang bahala sa Western Army. Hindi simpleng bagay ang nasa likod nito. Kailangan kong imbestigahan ito. Hindi ko kayang tumakas! Kahit saan kayo pumunta! Tianwang, susunod ako! Zhao Kanchong, napakabata mo pa, pero mataas ng ranggo mo. Kung pagsamahin natin ang puwersa, ano kayong sasabihin ng ninuno natin?
Tianwang, itago mo ang tagumpay mo. Kung sakali, ibig sabihin, kaya maglabas ng kill order para subukin kung sino ang uurong. Xiaoyu, gising ka na. Xiaoyu, huwag ka muna magalit. Naibalik ko ng anak natin. Nakahiga lang siya ngayon at walang malay. Huwag kang mag-alala. Xiaoyan, naloko lang ako nang inalisan ako ng hustisya. May ebidensya na inosente ako. Kasalanan mo, bakit mo isinisisi sa iba? Si Jiming at ang kanyang pamilya ang nag-alaga sa'yo. Ang pambubuli. Tapos na ang investigasyon namin sa kasong ito. Si Qin Jiming ngayon ay manugang ng vice-gobernador na si Cao Gui. Ngunit, may kinakasama rin siyang ibang babae sa labas. Ito ang mga litrato ng babaeng iyon. Mahal na pinuno, ano na ang susunod na hakbang para sa atin? Ang babaeng ito ang biktima na ipinagbintangan nilang ginahasa at pinatay ko noon. Ang biktima na ipinagbintangan nilang ginahasa at pinatay ko. Naintindihan ko na, siguradong si Qin Jiming at ang babaeng ito ang nagsabwatan para sa pagbalangkas ng akusasyon sa iyo. Qin Jiming, noon ako'y nabulag ako sa katotohanan, itinuring kang kapatid. Ngayon, singilan na. Hindi natin siya mapapatawad. Tara na't harapin ang biktimang yan na matagal nang dapat na mayapa. Uy! Ikaw na walang respeto. Patuloy ka pa rin bang may pagnanasa sa biyudang iyon na si Xiang Yue na iyong nasalubong? Hindi ako ganyang tao. Huwag kang mag-alala, manatili ka lang at hintayin ang pagbabalik ko. Ay, teka, mali pala. Oh, tama, may sasabihin ako sa'yo. Si Zhao He ay nakabalik na. Ano? Hindi ba sabi mo ipinatapon siya sa Xie at namatay sa pagsabog? Oo, pero sinuri ko ang Xie. Wala talagang ganong tao. Sinong nagsabing kapag ipinatapon ay hindi na makakabalik? Kaya, anong gagawin ko? Huwag kang matakot. Nandito na ako, hintayin mo lang ako. Jiming, dumating ka na. Iniisip pa rin kita. Kumusta ang news mo? Ikaw si Zhao Rui? Hindi madali mismo, naaalala mo pa pala ako. Imposible! Paano ninyo ako natagpuan? May itinatanong ang isang patay tungkol sa pagiging lihim. Hindi ako patay at hindi ko nais na mamatay, ngunit ikaw ay namatay na sa kagubatan. Jiming, maliit na galos lang to. Huwag mo nang bisitahin. Kinakausap ka ba ni Zhao Rui laban sa akin? Xiang Yue, inggit lang si Zhao Rui kaya sinisiraan ako. Huwag mo siyang pakinggan. Oo, sa dami ng taon, umasa kami sa tulong mo. Ngayon, ako na ang magpapasya. Ayo ako sa'yo. Sige, may pasusundo ako sa'yo. Sino siya? Siya yung biktima na di umano'y ginahasa at pinatay ko noon. Paanong nangyari yon? At isa pa, kirida siya ni Qin Jiming. Ate, hindi ako yung nasa litrato. Kamukha ko lang. Pakawalan mo na sila sa akin. Zhao Wei, tama na yung gulo mo. Hipag, siya talaga yung babae 4 na taon na ang nakalipas. Pero kung titingnang mabuti, iba talaga siya sa litrato. Akala mo ba madali akong maloko? Maniwala ka sa amin. Tama na. Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan sa inyo. Wala talaga akong alam. Pakawalan nyo na ako. Si Qin Jiming ang utak ng lahat. Kung isisiwalat mo lang siya, palalayain ka namin. Pakiusap, wala talaga akong nalalaman. Gusto mo talagang mamatay? Sige, pagbibigyan kita. Ihatid na. Nagkamali ako. Handa akong akuin ang lahat. Gagawin ko ang kahit anong ipagawa ninyo.
Huli na. Kung aamin ka ngayon, iisipin ni General Yue na pinilit ka. Hindi ako nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Nagkamali ako. Gagawin ko ang lahat. Aray ko po, miss na miss mo ba ang iyong mama? Opo, na miss ko po. Inay, gigibain ba ang bakay natin? Saan matutulog si Jiao Jiao? Jiao Jiao, huwag kang mag-alala. Hindi pa tayo pumipirma, kaya hindi iyon gigibain. Opo, naiintindihan ko. Tigil! Huwag kayong lalapit! Sino mang gumiba sa bahay ko, magpapakamatay ako sa harap ninyo. Ano ba? Ha? Kailangan ko pa ba ng permiso mo para gibain ang bahay mo, Yang Master Liang? Yang Master Liang, binili mo ng mura, sa pilitan mong ginigiba ang bahay namin, isusumbong kita. Idedemanda ako? Ha ha ha. Sige, itulog mo. Sige, bugbugin ninyo. Chenbo! Chenbo! Ayos ka lang ba? Chenbo! Saklolo! Sino ang makakatulong sa kanya? Pinuno! Kailangan nating sagipin si Chenbo! Noong pinalayas kami ni Jiao Jiao, si Chenbo ang sumaklolo sa amin! Huli na ang lahat para kay Chenbo. Dahil sa tindi ng kanyang mga sugat, pumanaw na siya at wala na sa atin. Chenbo! Chenbo! Iniligtas mo sila. Sino ang sayo? Ha 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 ha! Ang taong nais kong sulugin, nangangahas kang iligtas. Sino ka para saktan si Young Master Liang? Huwag mo silang labanan. Lai Hu, tigilan mo siyang magsalita. Sige. Uy, paano mo gusto mamatay? Ako si Young Master Liang. Sinong gagalaw sa akin? Ihatid na siya. Sandali, may sasabihin ako. Ang presyo ng kompensasyon ay inaprubahan ng opisina ng gobernador. Sumusunod lang kami sa patakaran. Imposible. Hindi kailanman aprubahan ng tanggapan ng gobernador ang ganoong kababang presyo. Ano ang aking pipirmahan? At bakit ko kailangan itong pirmahan? Paano ako makakapunta doon para pirmahan iyon? Pipirma? Ginanglin, totoo to. Siya ang nag-utos sunugin ang bahay sa East District para mawalan ka ng tirahan. Gusto niyang pilitin kang lumapit sa kanya. Imposible, hindi niya yun magagawa. Bakit hindi pa nakabalik si Tia? Natatakot si Tito. Jiao Jiao, naniniwala ka ba na masama si Tito Kin? Oo, masama siya. Paano naman nangyari iyon? Di ba't si Tio Kin ay laging mabait sa'yo dati? Kapag naroon si Mama, mabait si Tio Kin. Ngunit minsan, habang wala si Mama, ipinilit ako ni Tio Kin sa banga ng tubig. Chin Ziming, pati ang aking anak ay sinaktan mo, sisiguraduhin kong magbabayad ka. Wala na talaga akong kaugnayan dyan. Ipaalam ninyo sa inyong gobernador, ang Moon Bay ay aking ipagtatanggol. Sinumang maglakas loob na galawin ito ay akin ding wawakasan sa buhay. Siyang Yue, mula nang bumalik ka, di ka na nakita, kaya uminom na tayo.
Ziming, itatanong ko, ikaw bang pumirma sa papeles ng demolisyon sa Moon Bay? Ang biyenan ko ang nag-aproba. Wala akong kapangyarihan. Ako'y taga-suporta lang. Okay, huwag mo na yan. Ayon kay Jiao Jiao, muntik mo siyang lunurin. Ito ba'y totoo? Si Jiao Rui ang nagturo sa bata na pagbalangkas ng akusasyon. Jiao Jiao, bakit ka naniwala? Kung paninira yan, harapin natin siya. Sundeo. Pero may sasabihin pa ako. Ano? Ano, pakakasalan mo ulit ako? Matagal kitang hinangad. Ngayong gabi, sa wakas. Chinzining salbahe. May bumabastos sa dilag. Kuya, bakit ka nandito? May kakausapin ako. Pakisabi sa kanya, huwag akong akitin. Kung sinasabi mong inaakit ka niya, bakit hindi ka na lang magpakita? Ano na? Hindi ka na makaharap ng sino man? Hindi. Matagal ko nang gustong maghigante. Sinabi ko na sa'yo, sino kaya ang magtatagumpay sa ating dalawa? Hanapin ang may-ari ng Chania Pavilion at tiyaking mababawi ang gintong kawit. Pagkatapos, ihanda ang 18 miyembro ng Suegao at manatiling alerto para sa mga susunod na utos. Xiang Yue. Saklolo, Xiao. Nagulantang ako. Ayos lang ako. Wala akong problema. Umalis ka. Hindi ko nais na makita mo ang aking kalagayan ngayon. Xiao. Magiging maayos din ang iyong mukha. Kaya kong ibalik sa dati ang iyong ganda. Sinungaling, ginagamit mo lang iyan para pag-aani ng aking loob. Hindi kita niloloko. Pinapangako ko sa iyo na ibabalik ko ang orihinal mong itsura. Talaga bang totoo ang iyong sinasabi? Oo, lubos na totoo. Xiaoyue, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari nung nakita kita nasa labas ng Chania Pavilion si Liu Bingbo? Siya nga, tinutukan niya ako ng baril at sinugatan ang aking mukha gamit ang kutsilyo. Si Qin Ziming ang gumawa niyon. Siya nga, pinuntahan ko siya para may linawin pero hindi ko alam kung bakit siya nagkaganon. Kung ganoon, ganyan talaga siya. Nagkunwari lang siyang mabait sa'yo. Ang walang kwentang yon, bakit lagi na lang siyang nandito? Hindi pa ba sapat ang paghihirap ng siyang UE namin? Mama, asawa ko siya. Ayoko siyang paalisin, pero pinalayas mo siya. Anong asawa? Isa siyang walang kwentang ama. Dala mo pa yung anak sa labas na nagdulot ng kahihiyan sa pamilya natin. May gana ka pang magsalita. Xiaoyue, Ginang Jin, pigilan na ang pag-aaway. Bakit hindi muna tayo kumain? Xiang Yue, inimbitahan ko si Qin Xiao dito. Humingi ka ng paumanhin sa kanya para pakasalan ka niya. Lola, kasal na po ako. At siya nga ang salarin, katapangan. Bakit mo kinakausap si Qin Xiao ng ganyan? Isang malaking biyaya na nagustuhan ka pa niya. Bilisan mo, humingi ka ng tawad. Lola, itong $2 milyong ipangdote na lang sa pamilya Lin. Lola, sa akin pa rin si Xiang Yue. Hindi yata nararapat na ibigay lang siya sa iba? Ano ang iyong pinagsasabi? Mayroon ka bang karapatan na magsalita tungkol dito? Kung hindi ka nakulong noon, sa palagay mo ba ay magiging ganito kalunos-lunos ang sinapit ni Xiang Yue? Kaya ka pala galit, Xiang Yue, patawarin mo ako, nagdusa ka dahil sa akin. Ngayon, naiisip ko kung gaano ako katanga, naloko ng maraming taon at akala ko ay mabuti siyang tao. Hindi mo yan kasalanan, hindi mali ang maniwala sa kabutihan ng tao. Nagkamali ka lang sa pagtantiya sa kasamaan ng puso ng tao. Salamat, Zhao Rui. Iniligtas mo na naman ako.
Bakit ka na naman nagpapasalamat? Ang kaligtasan mo at ng iyong anak ay likas na responsibilidad ko. Ngayon, magpagaling ka lang. Ang lahat ng taong nanakit sa'yo, sisiguraduhin kong pagbabayarin ko sila. Hamak lang si Qin Ziming, pero ang biyenan niya ay si Chao Gui. Huwag maliitin ang pamilya Cao. Ipagbigay alam sa kangguan, sa 1 linggo, 10,000 unang gwardiya ang darating sa Nanzhou para i-block ang syudad. Masusunod! Mahal na pinuno, gusto ni Sun Ping na dakpin ang buong pamilya ko at dalhin sa Yandu para litisin. Sige, papasukin mo. Ngunit ako ang sinisisi niya sa pagpanaw ng kanyang pamilya at dapat akong managot. May dala siyang utos mula sa inner court. Mahal na pinuno, saklolo, isang duwag na walang silbi. Tara, sabay nating salubungin ang sugo sa mansyon ng gobernador. Salamat, mahal na pinuno. Matandang Chin, natalo ako. Mahal na pinuno, napakahusay ninyo. Nahihiya ako sa aking kakulangan. Wala ka lang sa iyong sarili. Sige, matandang Chin. Nandito ako. Walang makakasakit sa pamilya ninyo. Mahal na pinuno, iniligtas mo ang pamilya ko. Walang maibalik si Qin Yuanshan. Susunod ako sa anumang ipag-utos mo. Ano ba yan? Hindi mo ba nakikilala ang tiyuhin mong Cebu na dumating para bumisita? Hindi, ulitin mo. Kung hindi mo pa rin siya makikilala sa tingin, sige, bugbugin niyo pa ulit at igapos siya. Ilayunin niyo siya at huwag hayaang makaistorbo sa akin habang ako ay naglalaro ng ahedres. Malinaw po. Sabihin kay Sun Quan na pinuksa ko si Qin Yuanshan at ang kanyang pamilya. Hihintayin ko siya na panagutin ako. Ang buhay ko'y sa inyo. Utos nyo lang. Handa akong mamatay. Kailangan ko ng may alam sa Nandu. Ayusin mo. Huwag kayong mag-alala, mahal na pinuno. Sisiguraduhin kong maayos ito agad. Oo nga pala, nabalitaan kong malakas ang kapangyarihan ni Vice Gobernador Cao Gui. Kailangan mong mag-ingat ng husto. Anong ingat? Gawin mo lang ang dapat gawin. Ako ang bahala sa likod mo. Maraming salamat po, mahal na pinuno. Qingyao, tipunin mo ang lahat ng ebidensya ng kanilang mga kasalanan. Isa-isa ko silang huhusgahan. Kailangan na talagang ayusin ang Nanzhou. Si Cao Gui ay maraming kakampi sa mga opisyal. Gaano kalala iyon? Paano kung lumawak ang issue? Iyon mismo ang gusto kong mangyari. Ito ang aking katapatan sa mahal na pinuno. Lalo na si Qin Ziming, ang manugang ni Cao Gui. Kailangan siyang bigyan ng matinding atensyon. Opo. Boss, dumating na ang assistant mo. Mabilis siyang kumilos. Isang bata pa, ano ang magagawa niya? Sa tingin ko, sinusuwayan ka ni Qin Yuanshan sa ganda niya. Sa utos ng gobernador, si Qin Yao ay nag-uulat kay General Xiao. Handa si Qin Yao sa inyong mga utos. Umuwi ka. Sabihin kay Qin Yuanshan, hindi ko kailangan ng bulaklak. Mahal na pinuno, paano niya malalaman kung hindi niyo ako susubukan? Isang tulad mo, kayang-kaya kong durugin gamit lang ang isang kamay. Kapitan, ito. Ang pagpapatunay sa lason ay isa ring pagsubok. Sige na, manatili ka na dito. Salamat, pinuno. Manatili. Salamat. Ito na ang iyong pinakaunang misyon. Hanapin mo ang lahat ng mga salarin. Walang sino man ang dapat makatakas. Huwag po kayong mag-alala, mahal na pinuno. Tiniyak ko na walang ni isa man ang makakaligtas sa kanila. Mahal na pinuno, nilamag ni Zhao Kangqiong ang utos sa loob ng hukuman. Ang gawaing ito ay may tuturing na pag-aalsa.
Para sa akin, tila wala siyang paggalang sa apat na malalaking pamilya at sa ating punong pinuno. Hindi po natin ito maaaring hayaan na lang. Bakahil ay mayroong hindi pagkakaintindihan. Sa aking palagay, mainam na magpadala tayo ng isang pangkat upang lubusan itong imbestigahan. Hindi rin praktikal ang teoryang iyan. Kahit ano pa ang dahilan niya, hindi niya dapat dinurog ang gintong utos. Tama, sa inner court, kukuha ako ng utos sa punong pinuno. Ikaw? Talagang walang kahit anong peklat. Nakakamangha at hindi ka panipaniwala ito. Magtiwala, ayos lang siya. Salamat sa'yo. Talaga bang gumaling na ako? Oo, tama, may bagay akong gustong pag-usapan sana nating dalawa. Ano yon? Total magaling na ako. Balak kong maghanap ng trabaho. Xiaoyue, hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Hindi sa ganun. Ayoko lang na palaging nakatunganga at umaasa sa'yo. Pero kung mag-isa ka sa labas, di ako panatag. Hindi na ako bata. At sa 4 na taon na kung saan-saan ako nagtrabaho, napalaki mo ang anak natin. Hay, sige na nga, pero para sigurado, kailangan kong lagyan ng tracker ang cellphone mo. Ha? Sige, ikaw na. Boss, tinanggihan ng lolo mo ang utos. Dumiretso sa Nanjing Market si Santing. Gustong gamitin ang Southern Jin Heavenly King laban sa'yo. Ayaw ko ng pagtatanggol. Ang pinakamahusay na depensa ay opensa. Kaya planuhin mo tambangan sa daan. Pumunta ka sa Nanzhou para hanapin ang Southern Jin Heavenly King para kalabanin ako, tama ba? Zhao Kangkyong, wala kang karapatan sa akin. Paano mo papatayin ang Southern Jin Heavenly King? Para lang kalabanin si Zhao Rui, labis na labis ang pagsisikap ni Matandang San para lang maisakatuparan ito. Hanggat mapapatay lang kita, handa akong gawin ang lahat. Pagdating ng takdang panahon, pagpipira-pirasuhin ko ang mga anak mo. Gusto kong maranasan mo rin ang matinding sakit ng pagkawala ng iyong mga anak. Nangangahas ka bang patayin ako? Di mo dapat sinira ang limitasyon ko. Alam mo ba ang kahihinatnan ng pagpatay mo sa akin? Hindi ito palalampasin ng ninuno. Walang nakakita. Anong magagawa mo sa akin? Ganito na lang, makipagkasundo tayo. Sabihin mo sa akin ang katotohanan sa likod ng pananakit sa pamilya ko at bibigyan ko ng dangal ang pamilya San. Sige! Ipapaalam ko sa iyo. Ang hulong pavilion ang bahala sa akin. Hulihin niyo ako. Sige, huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa at hulihin na ako. Ninuno, kailangan mong ipagtanggol si Sun Ting. Si Zhao Changkyong ay walang batas. Kung hindi siya papatayin, babagsak ang estado. Ipaalam, ang Southern Jin Heavenly King ay magpapadala ng 20,000 sundalo sa Nanzhou. Aray! Ano ang ginagawa mo? Sa tingin ko, sinadya mo yan, hindi ba? Naku, kinapupulikat ang aking paa. Huwag ka nang magbiro. Akala ko mahuhuli ka na ngayong gabi. Ay, hahatid na kita. Boss, may impormasyong natanggap. Ang Southern Jin Heavenly King may 100,000 sundalong ipinadala sa Nanzhou. Halatang ikaw ang target. Masama ang balak. Alam kong makikialam ang inner court, di ko inakalang si Xiaoyue mismo ang kikilos. Ito ay pagtapak sa tulay, ngunit hindi tayo madaling lokohin. Tapos na ang unang yugto, hayaan silang pumasok at maghanda sa front line. Pwede. Ayoko talaga. Ikaw si Lin Shanlue. Kilala mo ako. Ako si Liang Zhan. Nagkita tayo 5 taon na. Ikaw si Liang Jan, isa sa 5 dakilang pamilya. Ako nga, ayos ka lang ba? Mabuti naman ako. Kailangan ko nang umalis dahil mayroon pa akong dapat tapusin. Kung gayon, mukhang ito na ang tamang oras upang magmungkahi ng kasal sa pamilyang Lim. Teka, hindi ba ikaw si Yobeiren mula sa Nanzhou? Saan ka nagpunta nitong mga nakaraang taon? Pinsan, nandito ako para sa isang panayam. Handa na akong pumirma.
Isang malos na pinalayas ng pamilya dahil sa pagtakas sa kasal, hindi ka karapat-dapat na tawagin akong ate. Halika rito, Manager Yang. Heto ang 5 milyong piso para sa isang kasunduan. Magandang araw po, Manager Yang. Ako po ay narito para sa panayam. Ako po. Sige po. Nabaliw ka na ba? 5 milyong piso para lang mabayaran ang utang ko sa gobyerno sa umaga? Ning Yuan, anong binabalak mo? Sinabi mong napakaganda mo, parang bulaklak, ngunit hindi kita kinuha. Anong ginagawa mo? Aray ko, ang sakit ng ulo ko. Ako, Uy, kamusta ang interview? Ayos lang, wag na kayong pumunta. Sino ka? Nasaan na si Lin Xiang Yue? Tigil, tumabi. Pribadong lugar to. Bawal ang tagalabas. Anong away dyan? Sino yan? Alam ko magnanakaw yan. Ikaw pala yung nasa telepono. Nasaan ang magnanakaw? Huh? Kanino to? Qin Yuanzhen. Ibalik ninyo yan. Ano? Ngayon ba talaga ang oras? Lin Yumei, pag nagwala ka rito, tatahimik ang mundo para sa'yo. Umalis ka na! Kayong mga Chin, napakahirap ninyong pasunurin. Aha, mayroon kang itinatago na problema sa liig mo. Huwag kang aalis, ha? Mahal na prinsipe, naku! May pamilya at asawa at anak pa akong binubuhay. Huwag kang ganyan! Ang ginagawa mo ngayon ay hindi katanggap-tanggap. Sino pa namang nakikipagbiruan sa'yo? Ginugulo mo kami, ah? Siya ang pinakamarangal sa lahat at isa lamang siya sa aking mga tauhan. Pakawalan niyo na siya, hindi ba? Nais mo na bang arestuhin ang mga tao? Naku, muling mangyayari ito. Naku mga anak, totoo ba to? Ang pamilya natin makakaugnay na ang God of War. Totoo yan. Ma, narito na ang mga regalo. Kano yan magiging peke? Napakahusay talaga ng Yumei natin. Talagang nagustuhan ako ng God of War. Pakakasalan ko na siya. Oo, imbitado ka ng God of War sa hapunan mamayang gabi. Bilisan mo na't mag-ayos. Ma, huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong hindi niya ako malilimutan. Halika na, pumasok tayo sa loob at tingnan kung ano ang nangyayari. Sino si Lin Yumei? Tumayo ka. Kakausapin agad si Yumei namin? Ikaw si Lin Yumei? Nakalusot ka lang ha. Mga tauhan ba kayo ng God of War? Bakit ninyo sinisigawan ng asawa niya? Matagal na tayong kakilala, kunin na siya. Ano? Nagre-rebelde kayo sa akin? Ako ang asawa ng God of War. Naku po, anong dapat kong gawin? Si Yumei ang pag-asa ng God of War. Hindi siya maaaring mapahamak. Tama! Asawa ni God of War si Yumei. Bilisan ninyo tawagin ang God of War para iligtas siya. Ano yan? Jin Yumei, kasalanan mo ang lahat ng ito. Mahal na gobernador, siya ang nag-utos sa akin na saktan ang anak ni Li Jun. Ano ang sinasabi mo? Bakit ako sisisihin ni Lin Xiaoyu? Minumura ninyo ang aking asawa? Patayin ninyo kaagad ang 2 lapastangang iyan. Hindi ako. Bitawan ninyo siya. Sino ang mga ngahas na galawin ng babaeng pinili ko? Ako na isang God of War? Oh, bakit ka naririto?
Governor Chin, sabi ng God of War, dinakip mo raw siya. Anong nangyari? God of War, hindi ka palalaban. Dahil magkakilala naman tayo, dapat batid mo kung gaano kabigat ang iyong pananagutan sa paggalaw sa akin. Gusto mo ako? Kahit na ang isang pinuno ay pumapatay ng sariling kamag-anak. Sana ay pag-usapan natin ito ng mahinahon. Mahal na God of War, ganito na lang ang ginawa niya sa aking apo. Dapat mo siyang ipaghiganti ngayon. Sino siya? Paanong naging si Lin Xiang Yue? Siya ang apo kong si Lumei. Kailan ko sasampahin si Yumei? Ang papakasalan mo si Xiang Yue namin. Dadalhin mo ako kay Lin Xiang Yue. Sige po, naiintindihan ko ang inyong nais. Ganun po pala. Boss, halos tapos na ang mga utos ninyo. Nakita ko na ang mga kasabwat ng salarin. Pero habang tumatagal ang paghawak ko sa bagay na to, mas nagiging komplikado. Patuloy ko pa rin itong iimbestigahan. Hindi na kailangan, sapat na ang nagawa mo. Kung magpapatuloy ka pa, mapapanganib ka. Huwag kang matakot, boss. Ang mga taong sangkot dito ay hindi mo kaya. Ako na ang bahala. Sige. Kung gayon, samahan akong harapin ang nanakit sa kapatid ko ngayon. Opo. Tol, ito ang teritoryo ni Yege. Astig ba? Ha. Ngunit kung ikukumpara sa Miss Zhao na kalaro natin dati, parang may kulang pa rin sa ganda niya. Ha. Pare, si Miss Zhao ang pinakamalakas. Ngayong gabi, maghahanap din ako ng mga babae. Talaga? Ganyan ang laro? Ha. Sa sinabi mo, naiihi na ako sa Excite. Umpisahan na natin dito ngayon din. Ha. Kapatid, wala ni isang babae na nagustuhan ni Kuya Biao ang nakadarama na may karapatan silang tumanggi. Sa tingin mo ba may mga ngahas na habulin siya? Sinong tarantadong gumawa niyan? Kaya may mastusong individual na ang nagpakita. Makakapagsimula na ulit tayo ng panibagong negosyo sa teritoryo ng ating mga kapatid. Hello, 27 anyos. Ayaw na niyang gawin yon, hindi ba? Ngayon, kung babayaran mo ang mga kaibigan ko, hindi ko na kayo sisingilin sa inyong kasalanan. Siya pala ang salarin sa pagpapahirap sa kapatid mo. Teka, bakit parang pamilyar siya? Pinsan, nakilala ko na siya, si Zhao Rui yan. Hindi pa pala patay ang lalaking yan. Napakaswerte naman. Ang ganda ng swerte mo, no? Pero dahil nandito ako ngayon, hindi ka na magiging maswerte. Gusto mo bang makita? May magandang ipapakita ako sa'yo. Hehe, ang kapatid mo, grabe. Pinagsawaan namin siya buong gabi. Pero kulang pa rin. Haha. Pero napakasarap patayin nito. Dali. Pakawalan mo ako. Hindi mo kayang galawin ang sumusuporta sa akin. Kung gayon, gusto kong marinig kung sino ang iyong pinoprotektahan sapagkat si Zixuan ay suportado ng pamilya niyang Chu, kaya tawagan mo na ngayon din si Qin Zixuan. Umalis ka na. Nagkamali ako ng pinuntahan. Tawatan mo siya para iligtas ako. Asong kanji ka, bakit ako matatakot sa'yo? Huwag ka nang magsalita, Shen. Tandaan mo, ikaw ang tinuruan ng doktor. Kami ang maghahanap sa iyo. Hindi mo kami kilala. Hindi mo rin kami alam. Personal na pumunta ang aming pinuno at nahanap ka namin. Kumuha ka ng isang bagay mula sa hayop na ito at ibigay mo sa akin. Sige, bayaran mo si Jen. Padadalhan ka ng malaking regalo ng aming pinuno. Na regalo? Alam niyo ba kung kaninong teritoryo itong kinalalagyan ninyo? Ang lakas ng loob ninyong gumawa ng gulo dito? Sino ba kayo? Hindi ninyo kami kilala? Kung hindi niyo ako kilala, okay lang. Pero dapat kilala ninyo ang amo kong si Zhao Rui. Hindi ba? Sino ka ba sa tingin mo at nagmamalaki ka? Ano ka ba? Sinasabi ko sa'yo, hindi na tunglag ng gati ang pamilya king namin. Anong magagawa niyo sa amin? Kung ganun, tingnan natin. Pero ngayon, kailangan mong bayaran ang utang ng kapatid mo. Anong utang? Hawakan ninyo siya. Sino ang maglalakas loob na lumapit? Anim na beses sinugatan ng iyong kapatid ang mukha ni Lin Xiang Yue.
Kaya ngayong araw na ito, 12 beses ko ring susugatan ang iyong mukha. Hindi ba masyado iyon? Ano? Parehong nasugatan sina Gobernador at Lihu sa pagsabog. Ginoo, gusto niyo pa bang magpatawag ako ng mga tao? Huwag kang mag-alala, nandito ako, hindi kita pababayaan. Ito ay restricted military area, bawal ang hindi autorisado. Umalis na kayo. Kung umusad pa kayo, babarilin ko na kayo. Tigil! Mga walang hiya, ibaba ang baril. Si General Kin ang militar ng Nanzhou. Ang hari ng langit, kakaiba talaga ang paraan mo ng pagsalubong. Kung huli ka lang ng isang hakbang, baka parang salaan na ako sa dami ng bala. Bakit ako nadakip? Dahil hindi ako maaaring sumuway sa utos militar. Sino ang sumugat kay Lihu? Si Kibintian. Ang hari ang Southern Jin Heavenly King, isa sa 3 God of War niya, nasugatan sa 2 laban. Nakasaad sa utos militar na dapat kong ikulong ang sino mang pumasok sa bawal na lugar na ito, pati na rin kayo. Mukhang hindi na talaga maiiwasan ang matinding laban na ito. Boss, patawad, napahiya kita. Bakit hindi mo agad sinabi na may dati kang sugat? Akala ko maliit lang na pinsala, pero sino ba naman ang mag-aakalang makakalaban natin ng isang God of War? Isang eksperto na kasing level ng God of War, bumalik ang dati mong sugat? Sabihin mo nga, anong klaseng eksperto ang nagpabalik ng dati mong sugat? Nalaman ni Liang Jan ang balita sa pamilya Lin at kaagad silang nag-away at hindi ko siya natalo. Ayos lang iyon, pero sinaktan ni Liang siya ng kapatid ko, hindi ko ito makakalimutan. Naitala ko, Gobernador, dinala ni Liang Shan ang mga tauhan ng Lin family sa ospital kung nasaan si Lin Xiaoyu. Dahil kasama sila ng Lin family, hindi sila mapipigilan ng ating mga tauhan. Anong gagawin natin? Kapag naglaban ng 2 tigre, may masusugatan. God of War Liang, Xiang Yue, gising ka na pala. Buti naman, ikaw ang nagligtas sa akin, tama? Oo, Xiang Yue. Natural, si God of War Liang ang nagligtas sa'yo. Lola, bakit nandito ka rin? Ikaw ang mahal kong apo, kaya nangyari ang masama sa'yo. Siyempre pupuntahan ka ng Lola. Akala ko, wala na ako. Lin family ka pa rin. Ano ba? Mas matibay ang dugo kaysa tubig. Mananatili kang bahagi ng Lin family. God of War Liang, ikaw nga ang nagligtas sa akin. Paano kita ko sasalamatan? Pag magaling na ako, pupunta ako para magpasalamat. Hindi mo kailangang suklian ako. Gusto ko lang malaman, papayag ka bang maging God of War's wife? Ano ang sabi mo? Ano? Siyempre papayag siya. Naku, nabigla na. Di pa makasagot. Kasal na po ako. Ano? Kasal ka na. Xiang Yue, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sinusubukan mo bang iwasan ako sa pamamagitan ng pagsasabi niyan? Hindi, kasal na po ako at mayroon na rin akong isang anak na babae. God of War, pakinggan niyo po ako. Kasal nga si Xiang Yue 4 na taon na ang nakalipas, pero diborsyada na siya ngayon. Sinong pumatay? Makining, ayaw ko ng sagabal. Kung kakampi ko kayo, kailangan tanggalin ng mga ito. Bigyan niyo ako ng magandang resulta bago mag-umaga. Nalaman ko na. Hanapin mo ang mga mamamatay tao para kina Zhao Rui at sa kanyang walang kwentang anak. Hindi sila dapat mabuhay hanggang bukas. Dahil kung hindi, malaking kapahamakan ang sasapitin nating lahat sa pamilyang Lin. Unahin niyo ang bata, tapos gamitin siya para lumabas si Zhao Rui. Pagkatapos, makukuha na natin ang 50 milyon. Atong! Sige na nga kuya, ikaw na ang umaksyon. Masyado silang watak-watak, hindi dapat katakutan. Atong, sabi ni kuya, patayin. Patay. Masusunod po. Ay. Datu, kaya ba nila itong lutasin mag-isa? Hindi maaasahan ng pamilya Lin. Mas maigi kung ako ang haharap sa karibal ko. Datu, si Yaji mismo ang nagdala. Bayaw, may sugat ka. Umakyat ka muna at magpatingin para magpagamot.
Master, paakyat na naman siya. Si Zhao Yongchang, dating talento sa Nanzhou, ay nagbabago nga ang kapalaran sa paglipas ng panahon. Kaya ka ba naparito ng ganitong oras para lang gawin to? Siyempre hindi, Hinoo. Dumito ako upang hingi ng inyong ulo. Kunin nyo kung kakayanin ninyo. Ipinapangako ko sa inyo, ngayong gabi, kayo at ang inyong anak na babae ay parehong mamamatay. Ito ang magiging resulta ng paghamon ninyo sa aming pamilya, Lin. Anong ginawa ng anak ko sa Lin family? Dahil hamak silang lahat, tanging sa inyong mga magulang lang, si Lin Xiangyue ang karapat-dapat maging akin. Kung gayon, kailangan nating tingnan kung may kakayahan ka para gawin iyan. Sugod kayong lahat. Utos ito ng God of War. Huwag nating sayangin ang oras sa mga walang kwentang bagay at magsimula na sa ating misyon. Bakit ka pupunta doon? Kung gayon, sino sa atin ang mayabang ngayon? Bilis, tawagan si Jifei. Magpadala agad. Ginoo, katatawag ko lang pero hindi siya matawagan sa pinakakailangan nating oras. Sige, Ginoong God of War. Kung gusto mo, kunin mo na ang ulo ko. Sino ka ba talaga? Zhao Zhangqiong. Hari, teka, hindi ba ikaw si Zhao Rui? Patay na ang Zhao Rui, 4 na taon na ang nakalipas. Ako si Zhao Zhangqiong. Zhao Zhangqiong, huwag kang magsaya. Ang aming hari mamumulo sa 100,000 sundalo upang kunin ang ulo mo sa Nanzhou. Matatakot ba ako? Ginoo, di na ba tayo susunod sa God of War? Sabi ni Gobernador Chin, kapag nag-away ang dalawang tigre, protektahan natin sarili. Oras na pumili ng panig. Utos ni Haring Zhao na linisin ninyo. Alam mo na ang gagawin. Ano ba? Kumusta? Hindi ka naman siguro natakot, di ba? Ayos lang, maganda naman ang soundproofing ng pinto ng villa. Ngayon, oras na para pagbayarin ng pamilya Qin. Ginoong Qin, bayaw ka ni Deputy Governor Chao at katuwang sa gobernador. Dahil kay Beibei, ipaglaban mo siya. Ang bastardo na yan, hindi natin napatay noon. Tingnan mo kung paano ko siya papatayin ngayon. Sino yan? Sabihin mo na agad kung ano yan. Assistant Chin, ang yabang mo naman. Zhao Rui! Chin Zimin, 4 na taon na ang lumipas. Kaya mo bang harapin ito? Zhao Rui, huwag kang masyadong matuwa. Naaalala mo ba, 4 na taon na ang nakakaraan, lubusan kitang natalo. Hindi ba? Napakalaki ng iyong kapangyarihan at katanyagan noon. Ngunit sa isang iglap lang, sa isang simpleng galaw ko, naging isang sikat na rapist ka na. 4 na taon na ang nakalipas. Nagkamali ako ng kalkula. Kaya ngayon, ipaparanas ko sa iyo ulit ang pakiramdam ng mawala ng pag-asa. Zhao Rui, sa kasalukuyan mong katayuan, anong maipapanama mo sa akin? Ano ang aking panama? Ang iyong posisyon bilang assistant ng gobernador. Malapit na yang mawala sa iyo. Sa lalong madaling panahon, huwag kang mag-alala. Mr. Qin, tamang-tama ang dating mo. Anong meron? Utos ng gobernador, inaalis ka na sa pwesto bilang first assistant at hindi ka natatanggapin. Anong ibig sabihin yan? May karapatan ba siyang tanggalin ako? Tinanong niya ba ang aking biyenan, si Deputy Governor Cao? Bakit? Wala bang karapatan ng gobernador na magtanggal ng isang assistant? Tandaan mo, hindi mo biyenan ng gobernador ng Nanzhou, kaya wala kang karapatang magreklamo. Presidente Chin, may malaking problema. Pumasok ang finance department sa grupo, kinumpis ka ang lahat ng ari-arian natin, at sinabing sangkot daw tayo sa illegal na financing. Palagi akong sinusuway. Bilisan mo, alamin agad. Ginoo, sinuri namin ang Ziming Group kagabi.
Lumabas ang lahat ng problema. Sila Kin ang kumuha sa kumpanya ng kapatid ko. Ngayon babawiin ko ang lahat pati ang tubo. Ginoo, may balita ang gobernador. Ang 100,000 tropa ng Southern Jin Heavenly King ay nasa Jinzhou at Nanzhou na. Oo, natanggap ko na rin ang balita. Kung gayon, isinasaalang-alang niyo bang lumisan muna sa Nanzhou at bumalik na lang sa ibang araw? May hiling si Governor Qin. Kung aalis kayo, maaari bang isama ang kanyang anak upang mailigtas ang lahi ng pamilya Qin? Hanggat nandito ako, titiyakin kong ligtas kayo. Sir, Ikaw muna ang bahala kay Xiang Yue, ang inyong gobernador na ang magplano. Boss, nasa Nanzhou na ang una? Ipaalam ang plano kay Governor Qin. Ngayong gabi, kokontrolin ng advance unit ang 4 na tarangkahan. Sabay-sabay itong bubuksan para sa mga legion ng Azure Dragon, Vermilion Bird at Black Tortoise na aatake sa Nanzhou Heavenly King's Mansion mula sa 4 na direksyon. Ano ba yung reaksyon na yan? Sa puntong ito, wala na tayong parehong pagpipilian. Isang hakbang paatras at wala na tayong pag-asa. Wala na tayong matatakasan. Matandang Chin, huwag kang magbuntong hininga diyan. Hanggat nandito ako si Zhao Kangkyong, sisiguraduhin kong ligtas ka. Mag-utos na po kayo, Ginoo. Kapag sinabi niyo lang kung saan susugod, agad kong susundin. Ginoo, pinipressure ka ni Chinzimin at ng mga opisyal. Sino ang naglakas loob sa kanila? Sabihin mo, darating na ako. Qin Yuanshan, dahil sa 11 kaso, 20 opisyal ang tumutulig sa sayo. Suspendido ka bilang gobernador. Biyanan kong si Kaugui ang papalit. Halika, sumama ka. May patunay ba kayo? Kung wala, paninirang puri lang yan. Kusang loob na nakipagtulungan ng tiyahin ko. Wala ka nang magagawa, dakpin siya. Pigil! Pinuno ka lang, huwag mong hadlangan ang pag-aresto namin. Lumuhod ka. Paluluhurin mo ako? Baka hindi mo kayanin? Ako ang kinapawan ng bagong gobernador ng Juyang. Bakit di ko kakayanin ang pagluhod mo? Gusto mo akong lumuhod? Teka, kilala mo ba ang selyong hawak ko? Ang paluhuri ng taong may hawak ng selyo ng hari ay isang kasalanang kamatayan ng parusa. Teke yan, tiyak teke. Ipasuri ito sa isang eksperto. Joren, may nag-alok ng kasal sa akin. Anong nasa isip mo? Ikakasal ka. Simula nang mamatay si Hime, gusto ko lang mamuhay ng payapa kasama ang anak ko. Makinig ka ng mabuti. Ang buhay ng aking biyenan ay nasa iyong mga kamay. Siguraduhin mong maging patas ka sa pagsusuri. Lahat dito ay maaaring magpatunay. Peke ito. Siguradong hindi ito totoo. Kung magkamali ako, handa akong itaya ang buhay ko. Kung gayoy buhay mo ang kapalit, peke raw ang selyo ng Heavenly King. Krimen yan sa paghamak sa Heavenly King. Naku, mamamatay ako. Ang selyong ito ng hari ng langit ay tunay. Napilitan lang din akong gawin ito. Walang kapatawaran ng kasalanan mo. Susuko ka na ba? Ikaw, anong sasabihin mo sa akin? May kailangan akong asikasuhin. Pagkatapos, ipapaliwanag ko ang nakaraan. Delikado. Nangangako akong babalik ako. Hintayin mo lang ako. May anak ka, huwag kalimutan. Hindi niya sayang mawala sa ako at ang anak mo. Ngayon, personal na hiniling ng pinuno na kunin ang utos ng She Heavenly King. Wenro, ikaw ang babagay. Kung ayaw ng matanda. Si Zhao Kangkyong ay isa lamang estudyante, kaya ikaw talaga ang pinakaangkop para sa gawaing ito. Ano ba ang problema? Ipinag-uutos nila na bawiin ang selyo ng Hari ng Langit. Ito ang mismong utos mula sa ating pinuno, kaya kailangan itong sundin. Inaasahan ko na ito. Kukunin din talaga ang selyo ng hari. Ang pagiging malakas pa rin ang pinaka-importante. Kahit wala ang selyong ito, si Zhao Kangkyong ay kinikilala pa rin ng lahat. Ginoo, nakatanggap ako ng balita na posibleng buhay pa ang iyong mga biyenan. Ano? Pero di pa kumpirmado ang balita. May hahanapin tayo.
Sino? Si Leiba Ozi ng Nanjo ang nagdala sa nanay ko sa ikalawang palapag. Opo. Aba, ang Xiaoyao Street ay napakalaki, kaya hindi madaling mahanap. Hayaan mong siya ang maghanap sa atin. Ngayong nandito ka na, inumin mo itong baso ng alak. Huwag mong hayaang hindi ako maging masaya ngayong gabi. Ang perang ito, lahat ng ito ay para sa iyo. Huwag kang. Ano ang nangyayari rito? Ano ang problema? Binugbog nila ako. Manager Huang, kanina, ang kawalang galang ng dispig na ito sa akin. Ang aking kaibigan ay nagbigay ng leksyon para sa akin at nasa isip ko rin iyon. Siya pala si Chin na aking matalik na kaibigan. Ang aking reputasyon at mga tauhan ay ayos lang. Pero sinira ninyo ang Xiaoyao Street, kaya kailangan ninyong magbayad. Tama ba? Yang basura na yan, aalis na ako. Ito ay pagmamay-ari ng Xiaoyao Street, hindi ba? Nakaluhod pa kayo? Hindi nyo ba narinig ng malinaw kung magkano ang bawat isa? 100,000 piso bawat isa. Ngayon, malinaw na sa inyo, hindi ba? Sigurado ba kayong ayaw? Kung gayon, sige. Naglakas loob kayong gumawa ng gulo sa teritoryo ni Master Bao? Maghintay lang kayo, hayaan nyo siyang pumunta rito. Sa inyong iilan, gusto ninyong makita si Master Bao? Isang tawag lang niya at pababagsakin na kayo. Isa-isang darating at isa-isang babasagin hanggang sa lumitaw si Lei Bao. Si Master Bao ba ang hinahanap ninyo? Sinabi ko na. At hindi ka rin pwedeng mang-istorbo sa aking boss habang siya'y kumakain. Grabe, dinala ni Ginoong Zhao sina Qin Yue at Li Hu sa Xiaoyao Palace at gumawa ng gulo. Kailangan ba nating sumuporta sa kanila? Walang duda, eto na ang pagkakataong magpakitang gilas. Hindi ako tinawag para lumapit. Paano ako makakakuha ng 3,000? Eto. Ngayong pagkakataon, kailangan kong lubos na buwagin ang pamamahala sa ilalim ng lupa. Anong nangyayari? Master Bao, ang ating mga kasamahan ay binuli. Hindi natin ito maaaring palampasin. Talunin silang lahat. Naku po, ang laking problema. Gusto mo bang kumain sa loob at lumabas? Hindi. Teka, parang mga blood guards sila. Pero paanong naparito ang mga blood guards? Sino ang nakakaalam niyan? Ano man ang ginagawa nila, patayin na lang sila. Wala akong kinalaman dito, hindi ba? Hoy, sino ba talaga kayo? Kailan ko ba kayo inistorbo? Aba, tanungin nyo si Manager Huang, 10,000 bawat mangkok. Ang mahal naman ng mga mangkok dyan sa Xiaoyao Street. Kaya pala nagdulot ng ganito kalaking problema ang maliit na bagay. Nalutas na ang insidente at nahuli na ang gumawa ng gulo. Kaya ngayon, dapat ay nasiyahan ka na. Hindi ba? Nasiyahan ka na ba? Ikaw ay isang siraulo. Nasiyahan ka na, hindi ba? Nasisiraan ka na ba? At ano pa ang hinahangad mo? Ang buhay mo, ang kukunin ko. Ang 12 na hukbo ng mundo ay pinanatili si Nanyang sa hari ng langit sa kanluran. Buhay ka pa ngayon dahil dati kang pain. Ang kasalanan mo sa hari ng langit ay hindi sa akin, kundi sa pagtulong sa kasamaan. Zhao Rui, paano ka naging Xie Tianwang? Nang iliding ninyo ng buhay ang aking mga magulang, hindi ko inakalang mangyayari ito. Ngayon, King of Heaven, hindi patay ang mga magulang ninyo. Alam nyo na noon, hindi ko makatiis sa ginagawa nila. Kaya palihim kong hinukay ang 2 matanda at itinago sila. Ituro mo ang daan. Opo, hindi. Kailangan kong ipaalam. Narinig mo ba ang tungkol sa demolisyon? Sige po, mahal na Ginoo, ayoko nang magsalita pa tungkol sa isang paggiling, pero hindi ko maintindihan kung paano nagawa ng aking anak ang ganoon. Paano ito nagawa ng mga bata? Para maiwasan ang kamay ni Lei Baozi, tinawag ko na lang ang anak ko, tapos sumama siya sa akin. Pindutin ng sabay, mahal na Panginoon, nakatanggap ang aking ama ng tawag sa WeChat. Sinabi ng kabilang linya, kung hindi nyo pakakawalan ang magkakapatid ni Qin, huwag nyo raw gawin. Sige, puntahan natin ang ating pinagkakatiwalaang mga kapatid. Hindi tayo pwedeng maghintay na lang para mamatay. Mag-isip ka ng paraan. Yan si Zhao Rui. Ay, pinabagsak na kami. Ano pa ba ang kaya kong gawin? Itulak mo ang kanyang asawa. Bakit ka rin nakulong dito? Mahal, dali. Tawagan mo si Papa. Sabihin mong iligtas niya tayo. Hindi na makakarating ang tatay mo. Pinatahimik na siya ng gobernador. Paanong nangyari ito? Sa pagkakataong ito, hindi kanya pakakawalan.
Kung hindi mo lang sinadyang guluhin ang babaeng iyon, umuwi na sana ako sa'yo. Tigilan mo na, yang kadadada mo, patay na ang tatay mo. Sino pa ang hindi susunod sa akin? Kahit bigyan pa kita ng mas maraming pera, baka hindi pa rin umabot. Pwede kang manghiram. Sige, ako na mismo ang papatay sa kanya. Malapit na siyang bawian ng buhay. Tingnan mo, hay ako. Sa wakas, nakalaya na ako sa kanya. Paano po kayo nakarating dito nang walang kapinsalaan? Bakit po kayo naririto? Kayo at si Claire ang kailangan kong makita. Nandito ako para sabihin sa inyo, sa 7 araw na ibinigay ko, 2 na ang lumipas. 5 araw na lang ang natitira at gagamitin ko ang ulo ninyong magkapatid para makatiyak. Sino ba talaga ang tunay na matatalo sa huli? Wag po, ayoko pa pong mamatay. Boss, sinabi lang sa iyo ng iyong tauhan na huwag siyang galawin. Kaya bakit ako ang pinagdidiskitahan mo? Ano ba ang gusto mong gawin ko? Nakikiusap ako sa iyo, boss. Jonathan! Paano niya nagawa iyon? Paano siya nagkaroon ng kakayahang gawin iyon? Alam kong nagkamali ako, kaya't pakiusap, huwag niyo akong patayin. Hindi niyo ako maaaring patayin dahil ang Red Eye ang sumusuporta sa akin. Ikinalulungkot kong sabihin, pinaslang ko na siya, wala na siyang silbi, ipaimbestiga mo na rin iyan. Sige, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para baguhin ang aking sarili. Siyempre, papatayin ko na siya agad ngayon para hindi na siya maging problema sa iba. Wala na akong masyadong oras para magsalita. Sabihin mo na, sino ba talaga ang nasa likod nito? Si Marquis Lanzu ba o si Kaupi? Ng Daku Mountain? Sa aking palagay, wala akong nakikitang ganung kagandang bagay. Sige, sa aking palagay ay wala akong nakitang anumang kasing ganda nito. Kaya huwag mo akong pahanapin at lumapit ka sa akin. Kuya, pakitawag po ako na kuya. Maraming salamat. Ayos ka lang? Ayos lang! Bakit ka natulog dito? Hindi ba't may silid ka para magpahinga? Gusto ko lang kasing makasama ka. Tio, kung dumating dito ang lola mo para kumustahin ka, labis mo siyang pinag-alala. Lola, nasabi ko na sa inyo na hindi ako magpapakasal sa kanya, kaya hindi ninyo na kailangang mag-alala pa tungkol sa akin. Ikaw na bata ka, lahat ng sinasabi mo. Anong klaseng pahayag iyan? Ilang taon kang nawala at naghirap ng lubusan. Ngayon na nakauwi ka na, sinundo ka ni Lola pa uwi sa tahanan. Hindi niya sisirain ang Lin family. Mangyaring bumalik na kayo, ang aming Lin family ay hindi na nangangailangan ng inyong pakikialam. Tama ang sinabi ni Lola. Mula nang umalis ako sa lugar na iyon, 4 na taon na ang nakalipas, hindi ko na iyon matatawag na tahanan. Xiang Yue, huwag mong kalimutan na si Zhao Rui ay isang kriminal. Kami ang iyong pamilya, hindi siya isang kriminal. Hindi siya kriminal. Ginagawa lang namin ito para sa ikabubuti mo. Kay Zhao Rui, kung susundin mo siya, hindi ka magiging maligaya. Noong nakaraang taon, nais ninyo akong ipakasal kay Young Master Zhang. Ngayon naman sa kanya. Ito ba ang kabutihan ninyo para sa akin? Sana ay mayroon kang maayos na buhay. Ngunit talaga namang hindi mo ito pinahahalagahan. Walang utang na loob. Kung tunay na mahalaga sa inyo si Xiang Yue, bakit hindi ninyo siya tinulungan sa loob ng 4 na taon nang siya ay wala man lang matirhan? Lola, umalis na po kayo. Ako na ang magdedesisyon sa sarili kong buhay. Babalik ka pa rin ba sa ganoong sitwasyon? Noong panahong iyon, kasama pa rin niya ang lalaking iyon. Hindi nyo na po kailangang alalahanin yan. Halika na, ha? Dakipin ninyo at ibalik ang mga magulang ni Xiang Yue. Hanggat matuloy lang ang kasal ni Xiang Yue at ng God of War, handa akong magbayad ng anumang halaga, kahit ano pa man yan. Gusto ba ni Jaja rito? Gusto ko. Meron itong hardin, napakaganda ng bahay, at marami pang laruan. Kaya, gusto mo bang manirahan na lang tayo ni Mama rito habang buhay? Huwag mo na bulahin.
Hindi ko siya niloloko. Ang iyong anak na babae mismo ang nagnanais niyan. Kaya simula ngayon, ako na ang bahalang mag-alaga sa bata. Ano, kailangan ba talagang idaan sa dahas, kuya? Kasalanan ko po. Ilang araw na kaming naghahanap pero hindi namin pinansin ang lugar na ito. Para maitago ang libo-libong tao, ihinto ang stadium. Hindi kaya ng karaniwang tao yan. Siyempre, tauhan sila ng Marquis. Ang Marquis ang may pakana nito. Si Hoping, ang pinakamataas na commander ng front station. Siya nga yun. Sige, babalikan natin siya at kakausapin. Ano? Magpapadala po ba kayo? Hindi na kailangan ka ng Nanzhou, kaya huwag ka nang makialam sa bagay na ito. Ayusin mo na lang ang hostage dyan. Boss, katatanggap ko pa lang ng balita. Ang hukbo ng Hari ng Langit ng Timog na Hangganan ay nasa loob ng 10 milya mula sa Nanzhou at posible na ang kanilang target ay ang Hari ng Langit ng Kanlurang Ilang. Ang King of Heaven ang target. Kung gayon, huwag kang makialam. Magmasid ka lang. Wala tayong kayang banggain sa kanila. Hahaha, hindi nga maikakaila ang galing ng Third Elder ng Inner Court. Ang talino ng iyong plano, ako'y napapahanga. Halika, isa pang laro. Marquis, sa chess, pwedeng umulit. Pero kapag natalo si Zhao Kangqiong dito, baka wala ng pangalawang pagkakataon. Anong ibig mo? Magbabago ang panahon. Magbabago ang panahon. Magaling. Paano mo mababawi ang selyo ng King of Heaven kay Zhao Kangqiong? Kapag nabawi ko na ang selyo ng King of Heaven, kukunin ko ito ng buong tapang at may karangalan nang walang itinatago o anumang pasubali. Marquis, pinatag mo ang distrito ng Yue-1 at hahanapin ng mga magulang ni Zhao Kangqiong. Napakababa naman yan. Di dapat nag-aalala ang mga dakilang tao sa maliliit na bagay? Haha, hindi ordinaryo si Zhao Kangqiong. Mali ang kalkulasyon mo. Masyado mo naman siyang tinatratong parang espesyal, ano? Sige na nga, King of Heaven. Ngayon mo lang nahanap ang lugar na ito. Hindi ba't medyo nakakadismaya? Boss, nandito ka rin pala. Sadya kong pumunta rito para hanapin ka. Matanda, tumayo ka para sa akin. Ibigay mo ang mga magulang ko, saka ka mamatay. Zhao Kangqiong, masyado mo namang ginagalingan ang sarili mo, ano? Sasabihin ko sa'yo, wala kang karapatan dito. Shuhu, kumilos na. mag-ingat ka! Zhao Kangqiong, sinasabi ko sa iyo, sa paligid ng villa, nagtalaga ako ng hindi ko kulangin sa 10 taga-baril. Gusto mo pa bang subukan muli? Gusto mo pa bang subukan muli? Ikaw na walang galang, hindi siya kasing husay ng aking Kuya Chong. Maliit na Kangqiong. Naging masyado kang mayabang nitong mga nakaraang araw. Ngayon, ipapaalam ko kung sino ang hari ng Nanzhou. Mas mayabang ka pa pala kaysa kay Santing ng Inner Court. Kung gayon, hindi kayo isang maliit na grupo. Sige, tingnan natin kung sino ang mauna. Sugod. Hoy, papariling ko na. Ayan, sumigaw na. Mataas ang pwesto. Hindi tayo alis ngayon. Kahit wala sila, magagawa ko pa rin tapusin ka. Sige. Aray ko, Ching Yao, bigyan mo ng sampal ang iyong sarili. Masusunod po. Lihu, i-record mo lahat. Ipakita sa mundo kung paano sampalin ang matandang to. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa mapahiya. Hindi ka nararapat. Nasaan ang magulang ko? Kung hindi ka magsasalita, ang video na ito ay maaaring makita ng 20 opisyal ng Inner Court. Sasabihin ko po. Ang lahat po ng nalalaman ko ay sasabihin ko. Xingjiao, magpadala ka ng tao. Patayin ang humadlang. Sige po. Sinabi ko sa iyo, Kangqiong, ang King of Heaven ay nasa Nanzhou na. Tapos na ang saya. King of Heaven, makinig ka. Magulo ang sitwasyon, umalis ka na kasama ang magulang mo. Hahabaan ko ang oras mo. Bakit ka natatakot? Limot mo mission mo. Protektahan ko ang mga tao. Ayokong magkasagupaan kayo. Mapitigilan mo ba? Paninira, ito tama ko. Shuhu, para sa pamilya at sa bansa, papatunayan ko sa iyo, ang lahat ng kasinungalingan sa mundo ay dahil lang sa interes.
Shuhu, tingnan mo ang naging epekto ng live broadcast. Walang natira sa background, nakita na ito ng lahat ng tao. Hindi ka tumupad. Paano ka haharap sa lahat? Ngayon, si Dragon Master na ang nawalan ng mukha sa harap ng lahat. Ginagarantiya ko lang na hindi mapupunta sa nakatataas ang video mo na binubugbog. Hindi ko sinabing hindi ito ilalive. Boss, hindi raw nakita ang inyong magulang sa lugar na sinabi ng old thief. Garen, bumalik ang mga inutusan. Hindi nila nahanap ang iyong asawa sa sinabi ng magnanakaw. Zhao Changkyong, kung hindi mo ako patatahimikin, hindi rin kita patatahimikin. Bibigyan kita ng kagustuhan mo. Hari, kumalma kayo ako. Ang hari ng Nishino, hindi kailanman nagpapatinag sa banta mula sa labas. Kaya pakinggan niyo muna ang aking paliwanag ng lubusan. Ha 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 ha. Hari, umalis ka na agad. Matandang Zhao. Salamat sa iyo, ngunit hindi ako aalis dito. Hindi ko iiwan ang hari ng Nishino. Iligtas niyo ako. Nandito lang ako bilisan. Wang Yueshan, narito ang aking ulo, si Zhao. Handa akong ibigay sa iyo anumang oras. Hindi ka ba natatakot para sa aking asawa at mga anak? Opo, Ginang. Personal na tanod, samahan mo akong lumaban. Ma, sigurado kayo? Nakatira ba si Shinue rito? Tara na, pumasok. Mama ni Shinue. Hi, si Mama pala. Ma, Xiao Changkyong, nagdala ako ng maliit na hukbo para bigyan ka ng pagkakataon. Pakawalan si Ho Lang at magkaroon tayo ng mapagpasyang laban. Ang hukbo mo'y nasa malayo, di ba? Kung gusto mo ng patas, tayong dalawa lang. Kaya mo ba? Isa kang tinanggal na hari, hindi ba dapat lang na ako ang magpaparusa sa'yo? Isang malaking karangalan na para sa'yo na ang aking mga tauhan pa ang haharap sa'yo. Bakit pa? Lumaban na. Pakawalan mo si Matandang Ho para mamatay kang buo. Ginoo, nandun sila sa itaas. Patayin na natin siya. Zhao Kangkyong, tumatanggi ka sa magalang na alok at harapin ang parusa. Anak! Ma! Kawawa kong anak! Huwag kang iyak! Unahin natin ang mahalaga. Oo, tama! Bilisan natin to. Anong bagay? Anak, papakasalan ka raw ng Diyos ng digmaan. Hindi ka na mahihirapan at kami rin ay makikinabang sa iyo. Nanay, huwag maniwala. Hindi ako magpapakasal sa Diyos ng digmaan. Anak, anong masama sa pagpapakasal sa Diyos ng digmaan? Iniisip mo pa rin ba ang magnanakaw? Inay, hindi magnanakaw si Zhao Rui. Siya ay biktima lang. Siya ang ama ni Xiangxiang. Dalhin siya! Xiao Yue, huwag ka nang maging matigas ang ulo. Itong kasalan na ito ay pinapangarap ng marami. Para rin naman ito sa ikabubuti mo. Sabihin mo kung nasaan sila at bibigyan kita ng disenteng libing. Subukan mo? Tingnan natin kung kaya ko. Kung papatayin mo ako ngayon, papatayin ka rin ni Yebei. Hindi mo pa rin makikita ang mga magulang mo. Talaga bang naniniwala kang kaya akong galawin ng hari ng timog na iyan? Ano to? Hukbo ba ni Haring Zhao yan? Hindi. Tinanggal na siya. Paano niya mapapakilos ang hukbo ng Nishino? Sa tingin mo ba iisa lang ang hukbong hawak ko? Oo, nakaposisyon na ang unang hukbo. Bagay na bagay. Imposible. Di mo makikilos ang unang tanod. Maniniwala ka rin kaagad. Umaksyon na. Ang lakas ng loob. Aray, nangahas kang guluhin ang mga lingkod sa harap ng mansyon ng mga opisyal. Hindi mo ba gustong mawala ng buhay? Si Xiang Yue ay ang ginang ng Diyos ng digmaan. Ilang buhay mayroon ka para ipagbayad? Oo, tama yan, ang Diyos ng digmaan. Hindi niyo ba talaga alam na pumanaw na si Liang Jai? Anong sabi mo?
Nagsisinungaling ba ako? Malalaman ninyo sa sandaling makapunta kayo sa mansyon ng Diyos ng digmaan. Ginang, maayos po ba ang inyong kalagayan? Ginang, labis po akong humihingi ng paumanhin sa nangyari sa inyong pamilya. Nagkamali lang po ako dahil sa labis na pagkataranta. Alam kong tinutulungan mo ako. Nalulungkot ako. Di ko inasahang pati si Mama ay tutulong sa kanila upang pilitin ako. Ginang, huwag kang mag-alala. Patay na si Liang Jai. Wala na silang kakayahang pilitin kayo. Si Liang Jai patay na talaga siya. Ilang araw ka lang paano siya namatay? Siya'y nagkamali, kaya nilitis ng militar. May kaugnayan ba ito sa Kuya Rui na si Zhao? Ginang, bakit mo naman naitanong? Dahil ang pagkatao ni Liang Jai ay hindi biro, baka masangkot si Zhao Rui sa gulo. Ginang, huwag kang mag-alala. Walang gaanong halaga si Liang Jai. Kayang-kaya itong ayusin ng may karampatang kapangyarihan. Sige, huwag kang mag-alala. Ang hari ay kayang ayusin ang lahat ng ito. Huwag kayong mag-alala. Ako ay mananatili at tahimik na sasamahan kayong lahat. Naglambing ba si Papa kay Mama? Gusto mo bang suyuin kita para mawala ang iyong kalungkutan, aking sinta? Matandang hari, sumuko na sina Yebei at Fu Ping. Dito na ang laban. Nagsimula ang Blood Oath. Lalabas ang Blood Oath Legion. O hari, para sa kapakanan ng lahat ng tao sa mundo, nakikiusap ako sa inyo, lumuhod na rin sila Oshu sa inyo, dali, bawiin mo na ang iyong utos. Sino ba ang pinatay ni Alan? Nagpabaya ang hari at tiyak na lubos na magpapasalamat sa iyo ang ating mga ninuno. Ang balita lamang ay hindi na talaga madaling bawiin ang utos na ito mula sa labas. Sabihin mo sa ating mga ninuno na ayoko na sa selyo ng hari na ito at mula ngayon. Kung hindi nila ako gagambalain, hindi ko rin sila pakikialaman. Iyon ang aking paninindigan. Paano namatay ang Diyos ng digmaan? Nakipag-alyansa pa sa kasal. Oo nga, Ma. Nagsisinungaling lang siya. Paano niya makikilala ang Diyos ng digmaan? Pero, paano si Xiang Yue? Hindi natin siya makukuha. Magkunwari kang may sakit para dalawin ka niya. Mag-ina kayo, hindi naman siya pwedeng hindi umuwi para makita ka, di ba? Xiang Yue, hindi ako nakikialam, pero di mapagkakatiwala ang pamilya mo. Alam kong para sa akin ito, pero may sakit si inay. Hindi ko siya maiiwan. Baka niloloko ka lang nila. Pero sabi ni Commander Chin, patay na si Liang Zhen. Di ba? Walang dahilan para lokohin ako. Balik lang ako ng 2 araw. Okay lang? Pagaling lang si Mama, babalik na agad ako. Kung ganun, maging maingat ka. Ma! Xiang Yue! Paano mo niloko ako kasama niya? Alam mo bang nag-alala ako at inakalang may sakit ka? Linoko ka ba namin? Hindi. May nagbabantay. Kaya hindi ka makikita ni Mama kung hindi ganito. Kung gusto niyo ako makita, papayagan kayo. Ginagawa ninyo lang ito para pilitin akong magpakasal ulit. May problema ba sa muling pag-aasawa? Hiwalay ka na. Nais lang ni Mama na makahanap ka ng mas mabuti. Xiang Yue, kahit magduda ka, ang pagpapakasal sa Diyos ng digmaan ay para pa rin sa ikabubuti mo. Hindi ba? Pero sinabi na ni Commander Chin kahapon, patay na si Liang Zhen. Anak, niloloko ka lang ni Zhao Rui. Ayaw niyang napunta ka sa iba, kaya nagsinungaling siya. Hindi siya nagsisinungaling at sadyang patay na si Liang Zhen. Inay, mayroong malaking problema at kailangan po natin itong harapin agad. Anong nangyarit ganyan ka? Pagkatapos suriin ng 2 elder, ipinasara ang kanilang tahanan. Nang malaman ang resulta, pinatay na pala ang ating general. Ano? Ano ngayon? Pinatay na ba siya? Batang Jijang, bakit ka na parito? Nandito pala kayong lahat. Nabalitaan kong nakabalik na si Xiang Yue, kaya ako ang kanyang kasintahan ay hindi na makapaghihintay pa. Hindi. Ang kanyang dating kasintahan. At hindi ba, hindi naman kasi ako pwedeng basta na lang bumisita ng walang paalam. Hehe.
Matandang Ginoo, ngayong nakabalik na si Xiang Yue, kailangan na nating ayusin ang 4 na taon na ang nakalipas. Anong gustong pag-aayos, Batang Jijang? Gagawin namin. Ay naku, ang matandang ginang talaga namang napakalinaw ng iyong pananalita. Hindi bababa sa paghingi ng paumanhin sa ganitong paraan. Ay Xiang Yue, ilang taon na tayong hindi nagkita at mas lalo ka pang naging napakaganda. Dahil sa pagtakas mo noon sa kasal, muntik nang masawi ang aming pamilya sa bundok? Ipapahamak mo ulit kami. Batang Zhejiang, ang pagtakas ko sa kasal ay malaking pagkakamali ko at ikinalulungkot ko. Ngunit, hindi ako ang nagpasya o nag-ayos nitong kasalang ito. Ano? Xiang Yue, sa tingin mo ba ay paghingi ng tawad ang ganyang asal? Lumuhod ka? Napakawalang hiya mo na. Labis-labis na ang ginagawa mo. Sinong sasalang sa anak ko? Anong nangyari sa'yo? Umalis ka na, Batang Zhejiang. Nakikiusap ako sa'yo. Kahit anong gawin mo sa akin, pakawalan mo lang silang dalawa. Dahil nakiusap si Xiang Yue, lumuhod ka't yumuko ng 3 beses, palalayain na kita. Ganyan ka kung makipag-usap sa amo namin, ha? Naghahanap ka ng gulo. Umalis kayo. Nakakainis talaga. Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan ang ugali ninyo. Xiang Yue, tingnan mo, kapag nandito ako, walang imposible. Oo, gaano ako nag-alala. Takot akong masaktan kanila. Xiang Yue, di nila ako masasaktan. Zhao Rui, ikaw ba talaga ang hari? Oo, ako nga ang hari ng Nishino, si Zhao Changqiong. Ako talaga ang tunay na hari ng Nishino, si Zhao Changqiong, walang iba. Totoo ba yan? Hindi kita niloloko. Pero sa ganung kalagayan noon, paano ka naging hari ng Nishino? Hindi naging madali. Mahabang kwento, ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Pero ngayon, malaman mong kaya nakitang protektahan, wala kang dapat katakutan. Kapag naiisip ko ang mga nangyari kamakailan, akala ko'y hindi simple, pero hindi ko inakalang ganito kakaiba. Kahit pa ako si Zhao Rui o si Zhao Changqiong, sa harap mo, ako pa rin ang Xiang Qiu na kilala mo. Di ko alintana kung sino ka, basta't ligtas ka at makasama si Zhao Zhao. Oo, pangako, hindi ko na kayo iiwan pang muli. Boss, natagpuan na sila. Uy, anong ginagawa nyo? Hala, bawasan mo ang iniinom mo. Ang tunog ng pag-iyak. Sabi ni Lihu, nahuli mo na ang nanakit sa pamilya mo, tama? Wala akong kinalaman sa kanya. Bakit ako idadamay? Naku, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Patawarin ka? Nang inilibing magulang ko at pinahirapan kapatid ko, bakit di mo sila pinatawad? Mababa lang akong uri ng tao at nasaktan ko sila. Naku, patawarin mo na ako. Sabihin mo, ilabas mo lahat ng inyong kasalanan ng detalyado at isa-isa. Dahil kapag mayroon kahit isang salitang kasinungalingan, maaaring hindi ka na makabalik. Hindi ako pupunta sa lugar na yan. Magsasalita ako. Sasabihin ko ang lahat. Ang pagpahamak sa iyo noon ay aking binalak. Mahal ko si Xiang Yue, kaya binili ko ang mga taong yon para mailigtas siya sa pagtakas sa kasal mula sa pamilya Lin. Inutusan ko rin ang mga tao na guluhin siya, tapos nagkunwari akong mabait at iniligtas siya. Naku po, bakit ko ba ito ginawa? Maawa ka na po, patawarin mo na ako.
Naku, naku, naku! Xiaoyue, anak, kailan ka pa ba nagkaroon ng ganyang ugali? Huwag mong kalimutan na ako ang iyong ina. Kailan ka pa ba magiging maayos sa akin? Yue, Xiao, Yue, nakikiusap ako sa'yo. Ang tagal na kitang tinatratong mabuti. Di ba't niligtas mo na ako? At bakit naman kita ililigtas? Ang pagiging mabuti mo sa akin ay dahil lang sa pinsalang idinulot mo. Bakit ka ba nagiging masyadong mabait? Hindi, wag mong gawin yan. Kung papatayin mo ako, Kuya Rui, ano na lang ang mangyayari? Mag-ingat ka. May gusto akong itanong sa'yo. Anong tanong? Gusto mo bang makipagbalikan sa akin? Matagal ko na iyang gustong itanong sa'yo, pero takot akong tumanggi ka. Kaya, may kinatatakutan din pala ang hari ng kanluran. Sa paningin ko, ikaw lamang ang aking hari. Sige, inuutusan kita. Bukas ay samahan mo ako sa pagkuha ng lisensya. Utos? Sige, pumunta na tayo doon.